Hello po again! Magandang buhay! Kami po ulit ang Canadag Adventures. At ngayon, sa vlog na ito, ay isi-share ko naman sa inyo ang naging timeline namin ng aming PR application. So, I need my list. Kailangan kasi ng mga exact dates para makita natin kung gaano kabilis ang mga pangyayari. So, from the time na na-receive namin ang nomination hanggang sa mismong flight namin, it took exactly 1 year. Wow! Sabi ko nga doon sa last naming vlog, yung date, kung kailan namin na-receive from the agency, yung nomination of interest from Ontario, yun din ang naging date ng aming flight the next year. So, within 1 year talaga siya. Start po natin, September 27, 2023, na-receive namin ang nomination of interest from Ontario, PNP, Provincial Nomination Program through Express Entry. So, kami po ay under ng agency. Actually, since 2018 pa yung profile namin, pero ngayon lang kami nabigyan ng pagkakataon. Ang pagkakaalam ko ay merong healthcare pathway ang Ontario kasi nangangailangan sila ng maraming healthcare professionals sa kanilang province. So, I think that's the reason why na-nominate kami kahit na wala kaming relatives dito. Pero, pasok yata yung CRS score namin sa requirement nila. So, from that time, nag-start na kaming process ng mga documents, especially yung mga bank statements, kasi hindi ganun kasimple mag-process ng bank statement from Philippines. So, under kami ng BDO, may nakuha akong email nung branch kung saan yung account namin. So, nag-email ako and then nag-reply sila ng parang form na kailangan mong fill upan and then send back to them. And then, kailangan nilang i-verify yung identification mo through video call to make sure na ikaw talaga yung nagre-request. And then, yun, sa bank statement lang yun at saka yung bank certificate. Yung sa Abu Dhabi naman, sobrang dali lang kasi either online siya, depende sa bangko, or pupunta ka mismo sa bangko at magre-request ka at syempre may bayad. Mag-jump tayo sa November. So, November 9, 2023, yung application namin for OINP ay na-receive ng Ontario at nagbayad kami ng 1,500 CAD. And then, ayun, so December 21, 2023, nagkaroon ng update doon sa aming profile na meron ng notice of complete application. Tapos, after nun, walang exact date, pero nung in-update ulit kami ng agency, evaluation in progress na siya. And then, February 2024, decision in progress na siya. So, DIP. And then, yung later part ng February naman, naka-receive kami ng confirmation of nomination. And then, the next day, naka-receive na kami ng OINP application approval. Agad-agad, in-accept namin yung Ontario nomination kasi meron doon na padadalhan kanila ng letter and then you have to accept that nomination. And then after nun, automatically may additional ka ng 600 points sa iyong Express Entry score. So, yung score namin na 339, na dagdagan siya ng 600 points. So, naging 939 na siya. So, sure ball na kami sa next Express Entry draw. So, the day after, ang bilis lang nyo talaga, the day after namin i-accept ang Ontario nomination, nabigyan kami agad ng invitation to apply for PR. Meron kaming 60 days
to submit all the requirements. And so, end of February na yon, by April 26, 2024, na finalize na namin yung PR application, okay na lahat ng documents. So, nung na-draw na kami sa express entry, basically, lahat ng mga documents, yung mga basic documents, yun pa rin naman yung ipapasa. Pero kailangan lang namin ng updated bank statements, bank certificates. Yun, yung sa mga bangko, yun lang yung kailangan na updated para lang makita na meron pa rin kami enough na proof of funds. Almost after a month, it's May 24, 2024, meron na kaming biometrics and medical requests. So, sabay siyang sinend sa amin. So, agad-agad kaming nag-book for biometrics at saka for medical. Nung May 31, nagpa-biometrics na kami. So, kami lang ni Noel kasi adults lang naman ang kailangan. So, 'di ba nung sa student pathway, nag-biometrics na kami noon. Pero inulit pa rin namin siya. Akala namin valid pa yung biometrics namin sa student pathway, pero hindi. So, kailangan namin mag-biometrics ulit for some reason. And then, after 5 days, na-reflect na yung biometrics result namin sa aming profile. And then, June 7, nagpa-medical na kami. Bale, kaming 4 kasama yung kids. Pero yung kids, wala silang blood test. Interview lang and physical assessment. Para sa adults, meron kaming x-ray at saka blood test. And yun, questioning and physical assessment at saka interview ng doctor for the medical profile. After 11 days, medical pass na kami. Bilis na. June 17, 2024, nakatanggap na kami ng request for right of permanent resident fee. So, yun ay for adults lang. So, that's $1,150 Canadian dollars for 2 adults. After 2 days, nagbayad na kami agad. Kasi syempre, madali natin, di ba? Excited. So, nagbayad na kami agad. And then, hintay na lang kami for passport request. Yun na yung pinaka-last. July 15, 2024, na-receive namin ang aming passport request. So, yun. So, agad-agad, nag-book na kami ng appointment sa VFS at para sa submission ng aming passports. So, 4 days after ng PPR namin, ay sinubmit na namin ang aming mga passports for visa stamping. 1 week after nung submission namin ng passport, na-dispatch na agad from the IRCC office yung aming mga passports with the visa. And then, same day, na-receive siya ng VFS. And same day, couriered na siya via Aramex. And then, after some days, na-receive na namin yung aming passport with the stamped visa, Canadian visa. So, ang bilis, di ba? Ang bilis. So, ayun, nung naghihintay pa lang kami ng passport request, nag-resign na kami from work kasi meron kaming 3 months notice. Kasi sa UAE, kapag nasa healthcare ka, 3 months ang notice period. So, sobrang tagal. So, since passport request na lang naman yung hinihintay namin, sureball naman na yon. So, kaya nag-resign na kami. And then, last working day namin is, I think, September 9. And then, nag-fly kami ng September 27. Ayun, so, sobrang bilis ng pangyayari, di ba? So, nakaka-amaze lang kung paano nilatag ni Lord lahat ng mga proseso, kung paanong swabe ang lahat. So, dun mo talaga na marirealize na this is really the perfect time for us to go to Canada. And we're really grateful kay Lord na pinagkaloob niya sa amin to. And so with all the things na naranasan namin from the student pathway hanggang sa maka-receive kami ng nomination, hanggang sa makalipad kami dito, parang everything is just worth it.
and knowing na this is for the future of our children, most especially, and for our family. Sobrang grateful talaga kami kay Lord for giving us this gift. Sa mga naghihintay pa ng visa, find joy in waiting, ika nga. And darating din yan in God's perfect time. Sana maging guide nyo rin yung timeline namin. Kasi nung time na naghihintay din kami, talaga napapaisip ko, ilang buwan ba dapat? Ilang linggo ba dapat? Yung ganun. So, ayun. Sobrang nakaka-excite. Ito yung isa sa mga vlogs na sobrang excited ako na i-share. Kasi nga, ito na yung PR pathway nga namin. So, ayun lang po. Sana nakatulong sa inyo. And please subscribe and support nyo po sana lahat ng mga videos namin na nai-upload at yung mga i-upload pa namin. Thank you! Bye! Until next ganap!